Lord Denise, so far ngayon ang hinihintay natin yung pagbabalik ng sesyon dito sa Senado na suspended until 3 o'clock mamaya. And kahapon kasi kung mababalikan natin, nagkaroon ng approval ng motion ni Senator Rodante Marcoleta na ipasailalim sa Senate Protective Custody itong si Senator Bato de la Rosa na absent since November last year at nagpakita kahapon. Ang pakay niya raw is makapagboto sa sesyon dahil ngayon naging motion ni during that time still Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano ay magkaroon ng change of leadership. And up until this moment, kanina umaga nakita natin yung mga gamit ni Senator Bato, nasa opisina niya, namamalagi rin siya sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. And ang sinasabi niya, sa mga lumipas daw na buwan na absent siya, hindi niya raw tinatanggap yung kanyang sahod. Yung though nahihiya raw siya, oo, nahiya siya, pero ito na sinasabi niya, business as usual na raw siya, nais raw magpatuloy yung partisipasyon niya dito sa session at kung sakali man na ang huhukom daw sa kanya e korte sa labas, kumbaga mga dayuhan, hindi raw siya papayag dito. Pero kung sakali man na yung kanyang mga kaso ay ihahain sa pamagitan ng mga local courts, dito raw siya handang-handang harapin ang mga ito. Yan din ang sinasabi ng kanyang mga legal counsel. For example, si Atty. Israelito Torion na nakapanayam ng media kanina at inaasahan ni Atty. Torion is hopefully daw ngayong araw, bountiful wish na raw at saka prayer na ilabas na raw o aksyonan daw ng Supreme Court yung hihintay nilang temporary restraining order pati injunction. Ibig sabihin nito, wag daw munang ma-implement yung arrest warrant mula sa International Criminal Court at yung injunction naman lahat daw ng gustong idulog ng kampo ni Senator Bato maidadaan daw sa Supreme Court. Nakasalubong din ng media natin kanina yung ilang mga miyembro ng majority kahapon pero minority na ngayon. For example, Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, pero tahimik pa sila mula kahapon nung nagpagpapalit na nga sa liderato kasi yung unang 9 minority, 15 majority, yung 15 majority natapyasan ng 4. Lumipat na sila sa ngayong bagong majority and may dalawang bumoto ng abstain nila doon sa Senate presidency between Senator Alan at former Senate President Tito Soto dahil gusto nila maging independent members. Kaya ang isa sa abangan natin pagbalik ng sesyon is kung magkakaroon na ba ng pagtatalaga for the other officers o yung mga posisyon sa Senado kasi ang nakatalaga pa lang Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President Pro Tempore Senator Loren Legarda. We're still waiting kung sino ang magiging final minority leader, majority leader, and yung isang hinihintay rin sa balasahan, sino ang manunungkulan bilang chairman ng mga komite ng Senado. Lord Denise. Usually kasi 'di ba, yung mga choice na leadership napupunta sa mga taga-majority. Pero ngayon nabaligtad na, napakaraming tanong. Like anong mangyayari doon sa Blue Ribbon Committee report? Pero among many other questions, at sino mag-head pala ng Blue Ribbon Committee? Ito ba yung dati na rin? Malalaman natin yan, partner. Pero okay, babalik tayo doon sa kay Alan Peter Cayetano, no? Okay, maraming nagsasabi, nung nakita raw nila, sabi ng ibang reporters, nung nakita nila na nandun si Lani Cayetano, congressman, ay parang ito, nako, may panunong, normalmente pag may panunumpa, gano'n di ba? So, nakaamoy na daw sila. Pero, at nagbibiruan lang tayo, di ba? Bago pa nangyari ito. Bago tayo nagpaalam kay Merrimon, parang, nako Merrimon, tingnan mo dyan, baka kung kumpleto sila, mag-abang ka na, baka may mangyaring coup. Pero, as early as anong oras o anong araw kayo nakakatunog na may posibleng mangyaring ganyan? A week ago kasi ang isa sa inaantabayanan is yung possible na botohan ng Kamara doon sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos yan yung transmittal dito sa Senado and yung inaasahan na kung sakali nga magpapatuloy ito kasi nung panahon na yun sila sabi ni former Senate President Tito Soto speculative pa rin daw ang lahat pero kung mangyari yun may convening agad ng Senado bilang impeachment court kay Soto ang ibig sabihin nun yung forthwith para sa kanya the next day pero yung trial proper hindi naman tumamadaliin kasi may free trial period pa at yun yung mga mangyayari within the reasonable period of time. Pero nung mga panahon kasi na yun, hanggang kahapon, bago mag-start yung session, yung nakukuha kasi natin informasyon, for example, from the minority during that time, si Senator Robin Padilla, ang sinasabi niya, mag-o-oppose daw siya kung sakaling magkakaroon ng convening ng Senado bilang impeachment court. Ang sinasabi naman ng ilang mga senador from the minority during that time, sila Senator Amy Marcos, sila Senator Jinggoy Estrada, hindi pa raw nila napapag-usapan yung impeachment court. Kahapon, ang nasabi naman ni during that time, still minority leader pa siya, no, Senator Alan Peter Cayetano, walang mangyayaring pagpapalit ng liderato para raw harangin yung impeachment
susundin daw nila yung due process, susundin daw nila yung batas, mandato daw nila ito. Yan din ang sinabi ni Senator Bongo. Pero nung nasa session na, pagkatapos nung national anthem, pagkatapos nung invocation, unang nagmosyon si Cayetano. At ang naging motion niya, may 13 daw na senators na nais magkaroon ng pagpapalit ng liderato. Doon niya sinabi, nandito sa building si Senator Bato de la Rosa and any minute now pupunta siya dito. There came in Senator Bato de la Rosa na may kumalampong muna dahil nakipaghabulan daw mula sa mga ahente ng NBI. So, Mary Mon, nakipag-coordinate pala. Sa isang interview kanina, no, si Director Matibag, sabi na nakipag-coordinate na raw pala sa Senate leadership. Kumbaga, alam ito nung mga tao dyan. At Dahil hindi naman sila pwedeng pumasok basta-basta, 'di ba? Without proper coordination. Merimon. Yan yung sinabi rin ni ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano nung nakausap pa ng media yan at the last moment kagabi around 10 p.m. pa yon nung nakipag-usap itong si Cayetano kay NBI Director Matibag. At doon nga napag-aalaman na coordinated daw ito kaya kanina ang nasabi ni Senator Bato may pagkadismaya raw siya kay former SP Soto dahil nga natulungan daw na mangyari doon dahil nga may koordinasyon na hinayaan na mangyari ito. And ang sinabi naman ngayon ni SP Cayetano, hindi na raw nila papayagan na pumasok dito, pumunta dito sa premises ng Senado ang NBI. So doon sinabi naman ni Soto kahapon nung nandoon sa session hall nung nagkaroon na ng botohan, hindi niya raw alam na nagkaroon nung habulan, basta nung nagkaroon ng karambola narinig niya lang din daw yung kalampog doon nga sa likod ng rostrum. Pero still, yun ang malinaw ngayon ng mga NBI, hindi na raw maaaring pumunta dito o lumapit kay Senator Bato. And tungkol doon sa mga agents na cited ng contempt, ang pinaka naging agreement nila, sa kustodiya ito ng NBI, imbes daw na magstay dito kasi inhumane daw kung siksikan daw dito yung siyam na ahente. And ang gagawin is magkakaroon ng fact-finding investigation ang NBI, pati raw ang Senado para ma-identify kung ano talaga yung nangyari dito, kung paano nauwi doon nga sa bugbugan o karambola sa labas ng Senate building. And then officially magsusulat daw ang NBI papunta sa Senate. And for now, nirerespeto raw ng NBI yung protective custody na meron sa Senator Bato de la Rosa and makikipag-coordinate daw muna ang mga ito sa DOJ o kaya naman sa ehekutibo. pero maraming, di ba? Maraming challenge na constitutionally, the NBI ay well within their rights para mang-aresto. Kasi may warrant di ba? Sorry, Merimon. Ibabalikan ko lang yung sinasabi mo about dun sa possible investigation with the NBI. So, meron bang, ang claims kasi ni Senator Bato de la Rosa in an earlier interview, pagpasok niya daw, meron ng dalawang babae at meron ng ibang mga personnel na akala niya pa ay hindi niya akalain na NBI pala, bigla daw siyang hinawakan. So doon ba nagsimula? May usapan ba dyan that there's additional footage that can prove that? Kasi medyo he said, she said ngayon. At dagdag ko, Merimon, hanggat kailan nga ba siya talaga pwedeng magstay dyan under the protective custody of the Senate? Ang pinakita kasi kahapon, yung CCTV footage, yung pinakahabulan din mismo ni Senator Bato, plus yung kanyang mga kasamahan sa opisina niya raw, pati yung mga nanggagaling sa NBI. And ang nasabi pa ni Senator Bato kanina, meron parang nahawakan daw siya, pumiglas daw siya, makita niya raw meron daw posas, and throughout the habulan, doon niya raw nakuha yung sugat niya raw sa kanyang kamay, sa kanyang daliri. And yan yung sinasabi ng kampo ni Senator Bato na sabi kanina kasi ni Atty. Israel Tutorion, may plano raw sila na kung related man daw ito sa legalities, kung magkakaroon daw ng pagsasampa ng kaso, may mga plano raw sila para dito sa mga ahente, pero hindi raw nila i-disclose muna. Lalo pa, ina-identify din muna nila yung pagkakakilanlan nitong mga ahente. And yan yung isang debatehan din kahapon bago ma-play yung CCTV footage kasi kine-question ng majority na during that time kung maaari raw bang ma-replay, mabalikan para raw makita kung paano nga ba hinandle ng NBI ito at paano nagkaroon daw ng kakulangan sa side naman ng Senate Sergeant at Arms sa pagpoprotekta dito sa senador. Kaya yan yung isa sa naging point ng init ng ulo. Kaya pagpasok ni Senator Bato sa session hall, ang sinasabi agad doon, bukod sa binati niya yung mga senador na nandiyan, is kinakantsawan nila yung NBI na bakit daw hinaharangan itong si Senator Bato na makapasok, ang usaa raw ba, bakit kung siya raw ang usaa, magbubuwis buhay daw siya para protektahan daw ang senador. And but then again, yun na yung napagkasundoan ngayon.
And yung pagsistay dito ni Senator Bato de la Rosa, ang sabi ni Senator Bato, di niya raw alam kung hanggang kailan ipinagpapasadyo siya raw, pinagkakatiwala niya raw sa Diyos yung kasulukuyang lagay niya. Kaya humingi rin daw siya ng tulong sa palasyo na mabigyan din daw siya ng proteksyon at wag daw siyang isuko sa mga banyaga o kaya naman sa foreign courts, kasi nga naniniwala nga raw sila na dapat i-issue o idaan sa mga lokal na korte o sa Supreme Court itong mga kaso na iharap, Merimon, na handa naman daw siyang harapin. pag pinilit ba ng NBI na pumasok dyan, may pipigil sa kanila militarily? May dinagdag bang security dyan? Simula kanina umaga nung pagpunta natin dito, maraming pulis ang naka-standby na sa harapan mismo ng Senate gates. May formation din sila, lalo't pa may impormasyon din tayong nakukuha na may mga rally na isasagawa sa harapan ng Senado. So ito yung mga supporters, kagabi pa nga lang, napakarami nang nagstay sa labas ng Senate gate. Ito yung mga Duterte supporters, mga supporter ni Senator Bato. And ang inaasahan din natin, yung opposition naman na mga grupo, pupunta rin dito sa Senado. Kaya heightened din yung kanilang mga security na measures na sinasagawa. Pero dito sa Senate premises, sa paglilibot lang natin so far, mga usaa pa lang nakikita natin dito. Hindi pa naman siya sobrang kasing tense nang nangyari kagabi na yung mga kapulisan nandito sa loob, even yung mga NBI nga na nauwi pa sa karambola sa labas ng building. Walang karambola kung walang tumakbo kasi, sa totoo lang, di ba? Pero last na lang talaga, Merimon. Pwede pa ba? Pwede pa yan. Go. Okay, sa araw na to, sa interview, sinabi ni Senator Cayetano, Senate President, na bago, na i-consult daw nila yung mga lawyers sila tungkol sa impeachment. Take note, yun ang exact words na ginamit niya. Before that, bago nagkabotohan, may nagtanong, sa corridor, tinanong siya, at sinabi niya mismo, malinaw na malinaw, wala rong kinalaman sa Senate course, change of Senate leadership, yung pagpunta nila, yung session sa araw na iyon. But lo and behold, Nagkataon lang. Nagkataon lang siguro, dahil sa rambula na nangyari or sa wrestlingan. Agenda ba kaya sa araw na ito yung kung ano man ang maging kapalaran ng Senate yung impeachment na transmit sa Senate? So ngayon wala pa. Ang huling pinakasinabi dyan ni Senate President Alan Peter Cayetano, bukod dun sa makikipag-consult sila sa mga legal minds tungkol dito, ang isang inaantabayanan kasi natin is ano ngayon yung discretion ng liderato ng Senado tungkol sa pagkukonvene nila bilang impeachment court. Kasi kung babalikan natin kay former SP Soto, sa kanya, ang convening ng forthwith niya the next day. So kung wari lang, hindi nagkaroon ng change of leadership, si SP Soto pa rin ngayon, at matransmit na dito, which is we're still waiting for the transmittal, bukas mayroong convening na ng Senado bilang impeachment court. Pero for now, wala pang nagiging final say ang liderato kung ano ang magiging timeline nila. Pero ang sinasabi dito ni Cayetano, susundin daw nila ang due process, susundin daw nila yung mandato nila. And lalo pa may mga abogado rin daw mula sa, during the time minority, pero ngayon majority na sila. Kaya meron naman daw silang gabay, lalo-lalo na sa paghahawak nito. Especially for Cayetano, kapag siya na ang magsisilbi bilang presiding officer. Pero for later, kasi dahil nga bakante lahat ng posisyon sa Senado, pwera lang dun sa dalawang pinakamataas na posisyon, even yung mga committee chairmanships, ang hinihintay natin, ano yung magiging part ng agenda nila mamaya, kung mayroon bang privileged speeches tungkol dito, kung yung minority ngayon magkakaroon ng pagpapaunlak sa session floor, kung magkakaroon ng any point of contention, and ano na yung magiging epekto nito sa dynamics ng mga senador, lalo-lalo na sa mga susunod na araw. Ang sabi naman ni former SP Soto, wala naman daw siyang tampo sa ibang kapwa niyang senador na naglipat bakod. Basta ang sinasabi niya, he serves at the pleasure of his peers and colleagues, kaya kung ano daw yung mangyari, magpapatuloy naman daw yung kanyang pagtatrabaho. Biruin mo, 4 Senate presidents in the past 4 years. Ang saya, no? Okay, magpasalamat tayo. Mapikit ka lang eh. Biglang May bago na. may bago na. Oo. Okay, mag-ingat kayo dyan ng ating mobile journal sa Senado, Merimon Reyes.